Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayong nandoon mga katambay, mga kababayan. Sana po ay maingatan po tayong lahat. Ito po mga katambay, putok na po itong kukomentuhan natin sa social media. Hindi ko lang po binlag agad kasi iniintay ko rin po na makita, lalo po siyempre po sa mainstream media ang issue na ito. Lalo po kasi ito droga mga katambay. Droga po ito. At talagang first time po nangyari ito mga katambay. First time. At mabuti naman po dahil malaking kahihiyan po ito eh. Buti naman po at nag-release po ang Malacanang at hindi po nila ipinagkaila na talagang in the history po ng ating bansa. Ngayon lang din po ako nakarinig mga katambay na ang ating Malacanang, ang palasyo, ay pinapasok na rin po ng droga at may nagbebenta na rin po mga katambay sa Malacanang mga katambay. Dito po sa palasyo mga katambay, nakakapasok po ang nagbebenta ng droga. At ang tanong, meron pong gumagamit yata sa loob ng Malacanang kung sino man. Dapat po ito laliman ng investigasyon kasi pag nakakapasok po ang puser diyan, ibig sabihin may user. Di ba mga katambay? Talagang nakaagulat po. First time nangyari ito ng Malacanang ay pinapasok na po ng droga. Meron na pong nagbebenta. May supplier na mga katambay. Ibang klase. Painggan po natin itong pahayag ng Malacanang mga katambay. Kung paano po nila ito kung paano po sila mga tuwiran mga katambay sa taong bayan. At komentuhan po natin. Ito po ay istasyon po ng gobyerno, PTV4 mga katambay. Ito po, sigurado na po siyempre itong, itong news na ito na pabor po sa Malacanang. Sigurado po yun, di ba? Painggan natin. Tiniyak naman ang palasyo na walang lugar sa anumang sulok ng bansa ang droga maging ang mga individual na sangkot dito. Iyan po'y inayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pagkakahuli sa isang idinalang drug pusher na nag-ooperate umano ng isang drug den sa loob mismo ng vicinity ng Malacanang. Pagbibigay din ng kalihim, mananagot ang sinumang sangkot sa illegal na droga dahil walang lugar sa bansa ang magiging kanlungan ng anumang illegal na gawain. Kinilala rin ng palasyo ang mga law enforcement agency sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng mga suspect. Patunay lamang ito, anya, sa alikain ng kasalukuyang administrasyon na tuluyang puksain ang iligal na droga sa bansa. Iligayat naman ni Bersamin ang mga kinaukulang ahensya na patuloy na hanapin ang mga kasabwat ng nahuling suspect. Ibig sabihin mga tamay, walang puwang daw po. Walang puwang po ang droga. Walang puwang ang droga sa ating bansa. Walang puwang pero may puwang sa loob ng Malacanang. Nakakapasok nakakapag-operate mga katambay. Dito po sa facility ng Malacanang. Paano po? Napakahigpit po yan. Para makapasok ka dyan sa facility ng Malacanang. Guardyado yan. Mga katambay. Diba? Talagang pero walang puwang po sa bagong Pilipinas. Yan po ang sabi ng ng executive secretary. Diba? Ibang klase po mga katambay. At nahuli naman po mga katambay. At tagumpay daw po ang operasyon mga katambay. Tagumpay. Saan nahuli? Sa Malacanang. Sa facility ng Malacanang mga katambay. Doon nahuli. Ang tanong po ng taong bayan ngayon, lalo si Kamanong, paano naman po yung gumagamit po yata dyan? Nandiyan sa loob ng Malacanang. Kasi dyan po siya nahuli Saka napakatapang po mga tambay. Napakatapang po nitong nagbebenta na ito, itong supplier na ito. 'Di ba? Itong pusher na ito. Kasi may user doon sa loob Kaya nandoon ang pusher. Mga tambay, di po ba? Ibang klase ang tapang nitong tao na ito, itong mga nahuli nito. Bakit kaya sobrang tapang? Bakit kaya? Di po ba? Walang takot. Malacanang, mga kababayan ko. Di po ba? Tapos sasabihin mo walang puwang
sa bagong Pilipinas ang droga, nandiyan na sa loob. Aba, nakakahiya po yan. Nakakahiya. Kaya paano po, paano po magpapadrug test pa ang Pangulo ng Pilipinas niya ng first family kasama ang mga anak na may sangkot na sinasabi ni Kati Binag. Dahil mismo si Miss Kati Binag ay napakariin po na talagang tahas ang sinasabi niya. Gumagamit ang nasa Malacanang. Tapos ngayon, mayroong puputok na balita. At ito'y putok na sa social media ito. Nakikita na po na inyong lingkod sa social media ito. Kaya lang hindi ko pa binablog. Kasi iniintay ko pa rin na talagang merong pumutok. Dahil po mas maganda po na mismong sa bibig po. Katulad niya, nahuli po sa bibig ng isang executive secretary na totoo ang kumakalat sa social media na talagang nagkaroon po ang Malacanang first time in history ng Pilipinas. Meron na nakakapasok at nagbebenta pa o nagsusupply yata doon sa loob, sa facility ng Malacanang. Ngayon lang po nangyari yan, mga katambay. Di ba? Kung nangyari po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, isa lang ang sasabihin niya dyan, ipapadrug test niya lahat ng tao sa Malacanang. Ipapadrug test niya yan. Pati lahat, pati kusinero, pati hardinero ang nasa loob ng Malacanang. Pati yung nanggugupit sa kanya dyan, kung ano man mga trabaho, security, PSG, lahat. Sigurado yun. Ipadadrug test ni dating Pangulong Duterte yan. Pero ngayon, ewan natin kung ganun po. Kung ganun po katapang at may yagballs ang Pangulo ng Pilipinas ng bagong Pilipinas nila. At gising na, ano po gagawin ngayon? Dahil ilang araw na po itong pumutok. At wala pa tayong balita. Ilang araw na po itong pumutok sa social media. Pero wala pa tayong nababalita ang aksyon. Nahuli na ba yung sinusuplayan nung puser? Nahuli na po ba yung mga user diyan sa facility sa loob ng Malacanang? Gising-gising, PIDEA. Kamusta na, PIDEA? PNP, NBI, kamusta na po? Quadcom, yung mga Quadcom, yung mga Quadcom, yung mga kamusta hindi natin ang institusyon ng Kamara na galit po. Lalo po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Aba, baka gusto nyong kumbidahin o imbestigahan naman. Dahil yung droga nakakapasok na sa Malacanang. Mga congressman, gising-gising, nakakahiya tayo nito. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino tayo nakakahiya. Pati sa labas ng bansa, nakakahiya tayo. Bino mo? Sa sobrang laganap na yata ng droga sa Metro Manila, pati Malacanang, meron na yata business ng droga sa Malacanang. Nakapagbebenta na ang mga sinasabing supplier, mga katambay. Ibang klase. Ngayon lang po yan, no? Hindi natin narinigan yan. Hindi natin nakita sa panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang mga puser, ang mga user, ang mga drug lord, pati ang mga kilalang tao, nagtatago. Di po ba marami nagtago? Meron pa nga isang mayor dahil sangkot sa droga, nagtago ng 7 taon. Di ba? Pero ngayon, lantara na. Lantara na. Wala nang takot. Wala na yatang takot. Ang sangkot sa droga, pati mga kriminal, lantara na po ngayon. Wala na po silang takot ngayon, mga katambay. At yung pinakamatapang din sa PNP, kamusta na kaya yon? Ano kaya mga investigasyon? Napakatapang po. Lalo po yung general natin, yung dalawang general natin, matapang, di ba? Si General Torre, kamusta na? Si General Marbil ng PNP, Chief, kamusta na po ang droga sa Metro Manila? Nandiyan po, Malacanang na ipinapasok. Ay, nako. Hindi malayo na napasok na rin pala ang Kongreso, Senado nito. Dahil napapasok na po ang Malacanang di ba? Napapasok na ng mga puser, ang mga tulak, ang mga nagbebenta. Aba, napakadaling napasok ang Malacanang. Di gaano rin na kabilis at kadali rin mapasok palang Kamara at Senado ng mga puser, mga nagbebenta, mga tambay. At mukhang may protection yata,
Dahil na nakakapasok ng maluwag, mga tambay. Pambihira. At sa hindi kaya matagal lang gawain ito, mga tambay. Ngayon lang nila sinasabing naramdaman kaya o talagang ito'y talagang hindi na rin ito parang pinalabas lang nila pero matagal na itong ginagawa. Hindi kaya mukhang matagal na ito nag-ooperate. Di ba? Sana ito. Kaya lang mahirap pong imbestigahan ngayon yan, mga katambay. Lalo kung may mga kasabwat yan doon sa loob ng Malacanang. Unang-una, wag naman sana. Baka manahimik yan na mabilis. Bigla na lang mawala sa mundo yan. Di ba? Kasi sa loob ng Malacanang, sa facility ng Malacanang, doon nagkakaroon ng mga transaksyon sa droga. Pagka yan inimbestigahan, baka marami ikanta yan. Baka karamihan ng kanta niyan wala pa sa tono. Mga tambay, kung mabubuhay, sana mabuhay at makuha at makuha pa. Sana yung mga sangkot dyan. Pero baka tahiin na. Putulan na ng dila yan kaya. Tahiin na ang bibig para hindi na makapagsalita. Dahil nga kahit anong gawin mo isip di ba? Malacanang yan Sino ba tao sa Malacanang? Halos ang tao dyan yung pinakamataas na binigyan natin na kapangyarihan. Mga leader ng bansa. Pangulo. Tapos yung mga sekretary na dyan, mga tambay. At pinupuntahan yan lahat halos ng mga matataas na politiko sa ating bansa. Ang Malacanang, mga katambay. Ibang klase, no? Nakakagulat lang. Talagang masasabi mo pala, mga tambay. Ano naman kaya masasabi ng mga distractor ng mga Duterte, lalo yung mga vlogger na taga Maynila na talagang galit na galit sa mga Duterte, mga tambay, yung mga distractor nila. At ano naman kaya ang mga analysis dito ng mga political analyst, mga tambay? Ano naman kaya? Ito matagal na ito itong pumutok na ito, pero wala po ditong komento ang mga distractor po ng mga Duterte. Hindi po nila pinag-uusapan ito yung mga vlogger po ng mga Isimada at ng mga GCash. Saka yung abogado. Meron pong abogado na talagang kritiko na po ng Duterte, lalo ni BP Sara. Abogado po yon. At meron pong dating broadcaster din na kritiko po ng pamilya Duterte. Yung dati pong broadcaster na commentator ng istasyon ni Kibuloy. At meron din po taga Bicol. Hindi po nila kinokontent ito, mga tambay. Yung droga, nakapasok na sa Malacanang, mga tambay. At doon po gumagawa ng transaksyon. Sana malaman po ng taong bayan kung sino po ang binibigyan ng droga nitong tao na ito. Dahil ito po ay nahuli. Sana po i-release. At sana, kaya lang, mga katambay, mahirap mangyari yun. Kaya nga sabi ni Franz Castro na convicted ng child abuse, kung siya tatanungin, tapos may issue ng droga ang Pangulo, ang First Lady at ang anak nito, ayon kay Kati Binag, tapos pakakantahin mo, tapos ibo-broadcast mo, ibabalita mo sa taong bayan. Baka unang ikaw ikanta niyan, di umano. Di mo ba, mga tambay? Kaya malabo po nila i-release yan at ipaalam sa taong bayan na yung totoong, yung mga totoong involved dyan. Di ba, mga tambay? At ibalik natin dito sa mga vlogger. Mga vlogger, lalo po yung mga taga Maynila. Yung meron pang sinasabing coach dyan, mas meron pang mga Maynila. May tumatakbo pang senador na taga Maynila. Napakaraming distractor ng Duterte, mga tambay, lalo mga vlogger sa Maynila. Ito, baka gusto nyo i-content. Panunuorin kayo ng mga subscribers nyo, mga followers nyo, biruin nyo, yung ipinagtatanggol nyo. May droga na nagbebentahan na ng droga ron. Doon sa facility ng Malacanang. Napakaganda po nyo i-content yan. Attorney. Nandiyan si Attorney Claire. Di ba? Magandang content po yan, attorney. Bigyan nyo po na content. Abogado po kayo. Napakagandang content po yung may droga sa Malacanang. Di ba, mga tambay? Hindi puro kay Vice President Sara Duterte.
at kay dating Pangulong Duterte, mga congressman. Napakahilig nyo pong talakayin ng droga. Baka gusto nyo imbestigahan yung droga sa Malacanang. Mga congressman, representative barbers, saka yung artista na congressman na napakagaling din. Di ba? Si Fernandez. Saka yung taga Maynila, mga katambay. Yung congressman ng mga Maynila. Grabe, ang Malacanang ay nasa Maynila, mga katambay. Pero yung mga congressman dyan, galit na galit sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero yung droga sa Malacanang, napakarami pong dyan, mga katambay. Napakarami pong magagaling na congressman sa Maynila. Pero pinapasok na po yung lugar nila, yung teritoryo nila at mismong Malacanang. Ano kaya masasabi rito ni Congressman Abante, mga katambay? At ni Congressman Chua, mga katambay? Di ba? At yung iba pang congressman dyan sa Maynila, mga katambay. Na talagang distractor ng mga Duterte yata yan, mga katambay. Yan. Nakakatuwa. Nakakatuwa kayo. Nakakatuwa kayo sa taong bayan, mga katambay. Ano kaya ang magiging kapalaran ng mga kandidato ng bagong Pilipinas, mga katambay? Isa po itong napakagandang credential sa bagong Pilipinas. Biruin mo, mismo kaharian mo. May nagbebenta ng droga sa kaharian mo. Tapos ngayon, kakampanya mo ang iyong mga kandidato. Itataas mo ang kamay ng mga senador na pambato mo. Mga pambato mo, mga congressman, itataas mo kamay. Pero may issue ng droga sa facility ng Malacanang. Ibang klase, mga katambay. Kaya nga sabi ng ating mga kababayan, lalong hindi na magpapadrug test ngayon. Bakit pa magpapadrug test ngayon? Baka lalo na mahirapan sa hamon ng Vice President. Lalo ang mga congressman, mga senador, lalong-lalo ang Malacanang na hinahamon ng Vice President na magpa-drug test. Samantalang napakaluwag palang pasukin ng mga ng mga puser o ng mga tulak o ng mga supplier ng droga ang palasyo. Di lalong-lalo na ang Kongreso at Kamara. Baka labas-pasok din ang mga supplier dyan, di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mga katambay. Ibang klase po ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay. Talagang tama pala yung survey ng index. Yung index po sa buong Southeast Asia. Tama po pala yung kanilang survey ng Pilipinas, lalo ang Metro Manila, lalo ang Maynila. Talagang laganap ang droga, krimen. Isama pa natin di umano ang korupsyon, mga katambay. Talagang unbelievable. Ngayon lang talaga nangyari, no? Parang kailan lang na yung mga addictus, mga puser, mga user, mga tulak, mga drug lord ay talagang takot na takot, gawin ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, malayang-malaya na, mga katambay. May mga sungay na, mga katambay. Malalakas na ang loob dahil meron yatang padrino, meron yatang boss, kaya ang lalakas ng loob, ang kakapal ng muka, mga tambay, ibang klase. Hintayin natin, sana magbigay din ng statement ang Pangulo ng Pilipinas. Sana, kung kay dating Pangulong Duterte yan, nagsalita na yan. Nagsalita na yan. Ano unang sasabihin ni dating Pangulong Duterte dyan? Bilang ng oras nyo, bilang ng araw nyo. Di ba? Pero dito ngayon sa bagong Pilipinas, walang puwang. Wala raw puwang ang droga, mga katambay. Pero nakakapasok, labas-pasok yata sa Malacanang, mga katambay. Sino kaya? Napakasarap malaman sana. Kung sino kaya ang binebentahan, sino kaya ang sinusuplayan nitong mga puser na ito o itong mga supplier na ito, mga katambay. Sino kaya? Alin sa dalawa yun Di ba? Alin sa dalawa, mga katambay, natawa lang ako. Kung nagpapasok o kaya'y naglalabas. Hindi kaya naman kumukuha naman ng supply sa loob at ibebenta naman kaya sa labas? O kaya naman, mga katambay, galing sa labas, dadali naman sa loob.
Di po ba? Ano kaya ang magandang ano ron? Ano kaya maganda nating konklusyon? Yung supplier o yung pusher kumukuha sa loob ng pambenta o kaya naman yung pusher o yung supplier nagdadala naman ng supply sa loob. Ano kaya ang tama ron mga tambay? Ano kaya ang tatama? Kumukuha ng supply sa loob o nagdadala ng supply sa loob? Ibang klase ang ating bansa, mga tambay. Paano titino? Paano sasabihin mo na kaya mo sugpuin ng droga, mga tambay, doon sa pamamaraan na gusto mo? Paano masusugpo ang droga sa Pilipinas? Na ang tanging napakagandang solusyon na pagsugpo sa droga ay ginawa ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, paano masusugpo? Kasi mismo yung opisina mo, mismo yung residential mo, napapasukan ng droga, mga katambay. Paano masusugpo yan? Laganap na laganap. Bago mo masugpo yan, linisin mo muna ang bakuran mo. Yung bakuran mo, meron droga Pumapasok Komento na inyong lingkod. Lalo yung bakuran mo, malaki yan. Buong Maynila. Buong Maynila, laganap ang droga. Samantalang yung mga congressman mo, yung mga aliporis mong congressman yan, busy. Parang proud na proud pa yung mga congressman na maraming droga sa Maynila. Itong mga congressman ng Maynila. Gising-gising, Congressman Abante. Baka isang araw mabalitaan namin labas-pasok na rin ang mga tulak ng droga dyan. Mga puser sa kamera. Gising-gising kayo. Kaya malabo na kayo ngayon. Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, nakita namin kung paano magtrabaho lalo sa pagsugpo ng droga. Ngayon, hindi namin nakikita sa bagong Pilipinas ang ganong diskarte at ganong pamamaraan. Bagkus, lumagana pa ito. Sa loob lang halos na magtatatlong taon, na doble lumaganap sa sobrang laganap ng droga ngayon sa ating bansa, pati Malacanang napapasok na po, mga kababayan. Nakakalungkot. Ano po masasabi nyo, mga katambay, dito sa nangyari pong ito? Talagang napakatagal pa nila pinaputok, ilang araw pa. Ilang araw pa nila pinalipas, mga katambay, bago nila i-release, bago nila ipalabas, bago nila ipaalam sa taong bayan. Kasi pumutok na kasi sa social media Kaya no choice na po. No choice na po ang Malacanang na hindi po nila ito i-release. Dahil putok na, pinag-uusapan na po sa social media itong pangyayari na ito. Kaya nakahiya na po nila ito. Nahihiya na sila. Dahil nga naunahan na po ng mainstream media, mga katambay. At syempre, pinupulaan na sila. Napupulaan na sila sa social media. Kaya lalo pong sumasama ang image. Dahil may image na po ang Pangulo. Ayon kay Cathy Binag na gumagamit ng droga, hindi na maganda ang image. Tapos sasamahan mo pa ngayon na nakakapasok ang droga sa Malacanang. Anong klase pang image ang meron kanyan? Di ba? Lalo nang napakabaho mo sa mga Pilipino. Di ba? Dahil unang-una, hinahamon ka ng mga Pilipino. Hinahamon ka ni Cathy Binag. Hinahamon ka ni Jonathan Morales na Mr. President, magpa-drug test na po kayo. Pero naangisi lang ang ating presidente. Nakangisi. No comment, mga tambay. No comment. Kaya dito, sa issue po na nakakapasok ang droga at may nagbebenta pa di umano, no comment din ang Pangulo dyan. Di ba? Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa atin. Sa kabila ng napakarami po pinagdadaanan ng ating bansa. Nagkakabaon-baon tayo sa utang na walang proyekto. Meron man proyekto, inaanod ng baha, inaanod ng bagyo ang isang damukal na pera na nauubos sa ating bansa. Katulad po ngayon, may pumuputok na po. Pumutok na po. Napakalaking pagputok po. Bicol pa lang po ngayon. Sa Bicol, isang damukal po ang pera na hindi po maipaliwanag ng dadalawang tao lang sa Kongreso. Yung 61.42 billion pondo o budget sa flood control ng Bicol. Ngayon, tinatanong na po ng taong bayan,
ano na nangyari doon? Nilubog halos ang buong Bicol region. Sa kabila ng meron din pong pondo ito na isang damukal na salapi ng taong bayan, mga katambay. Kaya po, nakakalungkot po. Ang nakikita po natin ngayon sa bagong Pilipinas, napakalaki po. Nabago na po. Yung dati pong hindi ganito kalala ang korupsyon, nabago na po sa bagong Pilipinas. Lumala po ng lumala ang droga, krimen, at korupsyon po yata sa bagong Pilipinas. Napakagandang legacy po ito, mga katambay. History po ito. Magiging legacy po yata ito ng Pangulong Marcos Jr. di umano, mga katambay. Itong mga nabanggit na inyong lingkod. Biriin mo yung legacy mo. Lumala ang korupsyon, lumala ang droga, lumala ang krimen sa bansa nung pinalitan mo ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Napakalaki na ibinaba ng korupsyon, krimen, droga. Nung pumalit ka, lumala ng lumala. Aba, tapos sasabihin mo, sasabihin ng mga tagapagtanggol mo, ikaw yung pinakamagaling na presidente sa history o kasaysayan ng bansa. Di ba? Mga tambay, unbelievable. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Nakakahiya mga tambay. Ganito lang po pala ang dadanasin ng ating bansa sa bagong Pilipinas nila, mga tambay. Pati droga, hindi mo na nga ito mapigilan, lalo sa pagdami, sa pagkalat, pati sa loob ng Malacanang, napapasukan ka na rin, mga katambay. Nakakalungkot. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na programa, Tambayan Makabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you rin po, mga katambay, sa mga nagla-like, share, subscribe at mga nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Tis lang po, mga katambay. Talagang ganun po At darating din po ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. At maayos pang muli ang nangyayari po sa ating bansa. Sana po, loobin sa lalong mabilis. Sana po, lumipad na ang agila. Dahil sa nakikita po na ating mga Pilipino, nakikita po natin na talagang hindi po yata ito aangat at palubog po ng palubog. Palubog ng palubog po ang ating barko o ang ating bangka. Baka mangyari po niya, mga tambay, lahat po tayo malunod. Malunod saan? Sa droga. Pag minalas-malas, madamay ka pa sa krimen, mga katambay. Laganap ang krimen, laganap ang droga. Nakakalungkot. Sa muli po, ingatan nawa po, mga katambay. Paalam. Bye-bye.